Sabi ni Paul, yung kababayan ko, yung mga kabayan ko na mga Israelite, yung kabayan ko na mga Hudyo, ay alam ko na talagang sila ay masigasig sa kanilang reliyon. They have a zeal of God. Sino dito ang may zeal of God? Sino sa inyo ang may zeal of God? Meron ba tayo niyan? Dapat meron tayo, no? Pag tinanong tayo, meron ka bang zeal of God? Oh, tatas mong kamay mo dahil you must have the zeal of God. Ano ba yung zeal? Yung zeal means zealous. Ibig sabihin, tapat ka at talagang handa ka maglingkod sa Panginoon at talagang gusto mong sumamba sa Diyos. At pag mayroong mga gawain na ganito, a-attend ka. So praise God sa mga umattend ngayon. You have a zeal of God. Okay. At marami naman tayong kapwa Pilipino na mayroong zeal of God. Talagang pag narinig nila, Diyos, okay, sige, Bible study, sige, attend ako. May worship service, okay, sige, sama ako dyan. Yan. Yung iba nating kababayan, piyesta, sama ako dyan. Pero yung piyesta, hindi zeal of God yun eh. Zeal of food. Di ba? Zeal of food. Kaya ka sumasama sa piyesta dahil gusto mo kumain. Ay, kainan. Oh. So, iba-ibang motibo kaya sumasama sa piyesta to honor yung patron saint. Pero ang importante, zeal of God. Ikaw ay zealous, ikaw ay masigasig. Pero sabi ni Paul, meron palang zeal of God not according to knowledge. Meron palang ganun. Na ikaw ay masigasig, kaya lang hindi mo alam yung ginagawa mo. Hindi mo mapapatunayan na nasa tama ang diskarte mo sa paglapit sa Diyos. So hindi lahat ng lumalapit sa Diyos tinatanggap ng Diyos. Alam ba 'yon? Tanggap ba natin 'yon? Agree ba tayo na hindi lahat ng may zeal of God, hindi lahat ng lumalapit sa Diyos or tumatanggap sa Diyos ay tinatanggap din ng Diyos. Bakit? Kasi sabi ni Paul, ako'y naniniwala na ang aking mga kababayan ay may zeal of God. Pero nireject sila ng Diyos. Dahil ang kanilang zealousness, ang kanilang paghahanap sa Diyos, hindi ayon sa katotohanan. Hindi ayon sa kaalaman na mula sa banal na kasulatan. Yan ang kanilang zeal. Not according to knowledge. Napakakalungkot, ano? Sipin mo, ikaw na nga ang naghahanap sa Diyos. Ikaw na nga ang lumalapit sa Diyos. Ikaw na nga ay gusto mong paglingkuran ng Diyos. Ang Panginoong Diyos pala, hindi basta-basta na tatanggap. Dahil kailangan, pag lumapit ka sa Kanya, bukod sa meron kang faith, meron ka ring knowledge. Otherwise, if you have a zeal of God not according to knowledge, hindi ka rin maliligtas. Kailangan alamin mo sinong Diyos. Meron po akong kilala na naging pastora, no? Pastora siya. Ngayon ay nahuhumaling sa yoga. Okay? Sino sa atin ang nagyo-yoga? Okay, huwag kayong magyo-yoga kasi ang yoga yan ay sa demonyo po yan. Lalo na kung papunta ka sa advance, yun, lulutang yung katawan mo. No? Nagme-meditation ka, lulutang. Yan po, mabubuksan yung third eye mo. Magkakaroon ka ng panibagong experience. Makakakita ka ng mga espiritu. Ma-open yan. Pagkatapos dadating ang panahon na ikaw ay papasukin. So ang yoga ay entry point. Sa umpisa, exercise lang yan. No? Kaya mong baluktutin yung kamay mong ganyan, abutin mo yung tenga mo, abutin mo yung mga balikat mo, lahat.
pati paa mo, kung saan-saan mo nailalagay ang paa mo, no? At yung mga advanced yoga ay lumulunok yan ng tissue paper tapos lumalabas sa tenga. Nakakita na ba kayo ng ganon? No? Lulunok na tapos lalabas sa ano sa ilong. May nakita akong ganon, ano? Lulunukin niya tapos dahil sa magaling siya mag-concentrate, napapalabas niya sa ilong. Yun. So, susunod doon, dahil magaling na siya mag-concentrate, lulutang na yan. Lulutang na yan. Yan yung transcendental meditation na yan. No? At yan ay nag-lift. Yan na, evil spirit na yan. Yan. You empty your mind. So, paano nangyari yon? Kung ang isang tao ay may zeal of God. Isipin mo, pinaglilingkuran niya ang Diyos sa isang church. Tapos, nung matanda na siya, biglang pupunta siya sa yoga. Nabubuksan yung third eye. Ang ngayon, ang pinaglilingkuran niya, evil spirit. So, paano nangyayari yon? Because your zeal of God is not according to knowledge. Hindi mo talaga nakilala ang tunay na Diyos. Naglingkod ka lang sa isang Diyos na akala mo, tinanggap ka na. Okay ka na. So, importante po ang knowledge. Hindi lang zeal. Hindi lamang masigasig ka. Hindi lamang attend ka ng attend. Kailangan alamin mo, bakit ba ako ma-attend? At ano ba ang kahinatnan ng kaluluwa ko? Kailangan alam mo yan. At sino ba itong Jesus Christ na sinasamba ko? Bakit ba ginawa niya yon na napako siya sa krus? Kailangan alam mo yan. Dahil kung hindi, basta nakikisama ka lang sa amin, nakikisama ka lang sa church, no? Kahit nagtatights ka pa, kahit nagpabaptize ka pa, pero wala kang knowledge, hindi mo iniintindi. Gusto mo lang samahan. Gusto mo lang ay meron kang identity. That is zeal of God, not according to knowledge. So sana po, simula ngayon, lahat tayo na uma-attend dito sa ating church, alamin nyo, ano ba ang paniniwala ng Baptist Church na ito? Ano ba ang pagkakakilala natin kay Kristo? Ano ba dapat kong matutunan? Magtanong kayo. Tanungin niyo yung katabi mo. Sabi mo, ano ba yun? Ano ba yung sinasabi ng pastor na knowledge? So that ma-share sa iyo kung ano ba yung knowledge na importante. Hindi po ang knowledge ay ibig sabihin, kailangan alam mo lahat ng doktrina. Hindi po yan. No? Kasi merong mga doktrinang malalalim na kahit hindi mo alam yan, ligtas ka na. Pero importante yung initial knowledge. Dapat tama yun. Dapat kilala mo si Kristo at dapat sumasampalataya ka sa tunay na Diyos. Okay. So ngayon, sabi ni Paul sa verse 3, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Yan. Okay. So ano ibig naman sabihin ni Paul ngayon? They, yun daw may zeal of God, but not according to knowledge. Ano ang saan kaya hatid nun? Pagka ikaw ay may Diyos, pero mali ang pagkakilala mo sa Diyos. Pagka ikaw ay may Jesus Christ, pero mali ang pagkakaalam mo tungkol sa kaligtasan na ibinibigay ni Jesus Christ. Ano raw ang result? You become ignorant of God's righteousness. And that is fatal to the soul. Yan ay makakapagpahamak sa iyo. Kapag ikaw ay ignorant sa katwiran ng Diyos, sa
katotohanan ng Diyos. And let me appeal to you, mga kaibigan, ating mga bisita, ating mga miyembro, lahat kayo na nandyan ngayon, lahat na makikinig na dito sa ating live video. I appeal to you that you should not be ignorant of God's righteousness. Kailangan alam mo yung tinatawag na righteousness which is of God. I-research mo yan. Alamin mo yan. Basa ka ng Bible so that before you die, you know God's righteousness. Now, ngayon, pwede ko na ibigay sa inyo. Pero alam ko na kahit na anong sigaw ko dito, yung mga hindi binubuksan ng Panginoon, hindi maintindihan yan. Pero kailangan ko pa rin sumigaw about God's righteousness. For they, being ignorant of God's righteousness, what happens to those who are ignorant of God's righteousness? They are going about to establish their own righteousness. So ikaw, pag meron kang zeal of God, gusto mong sumamba sa Diyos, gusto mo ng isang church, gusto mo ng isang Panginoon, pero ignorant ka, hindi mo naintindihan, naiisip mo lang, church ito, kailangan sumama ako dito. Nag-e-enjoy ako sa company nitong mga tao dito. You do not understand that this church is because of God's righteousness. So kailangan maalaman mo yan. Pag nalaman mo yan, may pupuntahan ka na maganda. Pero pag hindi mo alam yan, ano mangyayari? You establish your own righteousness. Tingnan, basahin nyo. Verse 3. Yan po ay masama. If you establish your own righteousness, masama po yan. Huwag mong gagawain yan. Pero sadly, yung mga nasa religion, yan ang ginagawa. They establish their own righteousness. Ang ibig sabihin po niyan, ikaw na mismo ang nagsusumikap para maging righteous sa Diyos. You establish your own righteousness. So meron kang mga binibuild up, no? Binibuild up. Yan ang ginagawa mo. Nagkakaroon ka ng sarili mong tinatatag na mataas na kalidad ng paglilingkod sa Diyos, na ang akala mo sa pagpunta mo dyan at pagtagtag ng righteousness mo na galing sa sarili mong efforts, maliligtas ka. Tatanggapin ka ng Diyos. Yun ang napakalaking pagkakamali. Na ikaw ay magbibuild ng sarili mong righteousness. No? Magtatatag ka at sasabi mo, yan, okay na. Okay na ako. Pasok na ako sa langit. Kasi meron na akong righteousness. Tingin ko, okay na sa Diyos. That is wrong. Why? You must submit to the righteousness of God. So ito yan. Dito sa kabila, your own righteousness. Dito sa kabila, the righteousness of God. Naintindihan natin? Okay. So, yung own righteousness mo, ikaw ang gumawa niyan, ikaw ang nagpalakas niyan. Yung righteousness of God, yan si Jesus Christ. Yan ay libre. Yan ay hindi pinagsisikapan. So, dalawa yan na pinagpipilian ng tao. Ang tamang piliin, ang tamang righteousness, yung righteousness of God, yung righteousness of Christ na ibibigay sa iyo, lalagayan dito. Libre yan. Itong righteousness mo, tapon yan. Okay?
Yung righteousness mo, hindi makakaligtas yan. Kailangan natin maging righteous, pero hindi yan nakakaligtas. Huwag mong gamitin yan para i-build mo ang stairway to heaven. Yun. No? Ang iba sa atin, karamihan sa mga nasa religion, they are making their own stairway to heaven. Oh. Kaya yung kanta na Stairway to Heaven, kanta yan ng Rebelde eh. 'Di ba? Sino sa inyo ang alam yung kantang Stairway to Heaven? Kanta yan ng Rebelde. Yan ay kanta dahil ang gusto ng tao, build their own righteousness. Gawa sila ng gawa ng hagdan patungo sa kalangitan. Hindi aabot sa kalangitan niya. Yung hagdan na papuntang kalangitan ay papuntang impyerno yan. So, paano ka makakapunta ngayon sa langit? Sumakay ka kay Kristo. Sa righteousness ni Kristo. Diyan ka makakarating sa kalangitan. Huwag yung sarili mong stairway to heaven. Lumakip ka kay Kristo. Ikaw ay maliligtas. Magtiwala ka kay Kristo, ikaw ay pupunta sa langit. Meron kang buhay na walang hanggan. So yan po yung tinatawag na alam ko na. No? Alam ko na. Yung pala. Kaya sabi, sa verse 4, punta na tayo sa verse 4. Christ is the end of the law for righteousness. Kaya, ibig sabihin, ano ba susundin mo? Law? No, batas ng Diyos or yung righteousness ni Kristo. Ang batas ng Diyos, mabuti yan. Sumunod ka sa utos ng Diyos. Pero pag yan ang ginamit mo para ikaw ay maligtas, hindi mo kaya yan. Sino sa inyo nakatupad ng 10 utos? Perfect. Diba? Perfect mo yung 10 utos. Both in spirit and in letter. Wala tayo sa atin nakatupad. Sino sa atin ang hindi never pang nagsinungaling? Violation ka na kagad ng thou shalt not bear false witness. Huwag ka magsisinungaling. Lahat tayo nagsisinungaling. All men are liars. Sabi ng Bible. So, walang nakaka-perfect niyan. Kaya pag diyan ka nagtiwala sa batas ni Moises, babagsak ka. Pag bagsak mo, impyerno ka. Okay? Pero dito sa righteousness of Christ, walang bumabagsak dito. Dahil lalakip ka lang eh. Paano ka babagsak? Walang requirements eh. 'Di ba? Si Kristo naka-fulfill na ng lahat ng requirements. Sasali ka lang sa pangalan niya. Pag sumali ka sa pangalan niya, nagtiwala ka sa kanya, pasado ka na sa Ama. No requirements, no exam. Grace alone. So kanino ka pasasama? Doon sa batas na ang daming requirements, ang daming dapat mong tuparin perfectly throughout your life, or dito kay Kristo na walang requirements. Magtitiwala ka lang, sasama ka lang, tatawag ka lang. Panginoong Jesucristo, gusto ko maligtas. Isama mo ako. Nagtitiwala ako sa iyong pangalan. Na kapag ako ay napalakip sa iyo, ako'y ligtas na. Wala sa relihiyon, wala sa church ang kaligtasan. Ilakip mo ako, Panginoon. Please. Include me. Help me. Save me. I trust you. Ganun lang kadali. At ikaw ay maliligtas. Wala nang exam, wala nang requirement. So, mga kapatid, Christ is the end of the law. So, ito yung law. Hindi na yan. Para maligtas ka, hindi yan. Ito lang. Christ, trusting Christ. And you will have
the fulfillment of the law. Parang automatically nabuksan na nasunod mo na lahat. Dahil si Kristo nakasunod eh. So dahil sumama ka doon sa nakasunod ka na rin. Naintindihan po natin? Oh, yun po ang kaligtasan. Pagsama doon sa nakasunod sa batas. At hindi ikaw mismo ang susunod sa batas para maligtas. Okay? Pag ikaw ang nag-try, babagsak ka. Pero pag si Kristo nag-try, nagtagumpay na siya, sasama ka na lang. So tatawag ka na lang sa pangalan niya, Lord, I call your name, Jesus Christ, save me. And by this, because you sacrifice in the cross, dahil ikaw ay namatay na sa krus, para sa akin yon. At ikaw ay nakatupad na sa lahat ng kailangan ng batas, para sa akin yon. Sama mo na ako, Lord. Thank you, Lord. Ganun lang po yun. Sabihin niyo, thank you, Lord. No? Sa puso mo ngayon, kung di ka paligtas, sa puso mo ngayon sabihin mo, Lord, thank you. Ako pala'y niligtas mo na. Ako pala'y kasama mo na noong ikaw ay namatay sa krus. Isinama mo ako. Thank you. Ganun lang, kasimple. No? So, yan po ang requirement na maganda at madali. At ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan. At kung yan ay nangyari na sa iyo, purihin ng Panginoong Diyos. Pero ito, no, last point. Mamimili ka. Mamimili ka between your building up your own stairway to heaven, your own righteousness, or the righteousness of Christ, or going to heaven through Christ, having eternal life through Christ. At iyang ibig sabihin niyan, pag ito ang pinili mo, iwan mo to. Ulitin ko pag ang pinili mo ay sinabi mo, kay Kristo na ako magtitiwala, ibig sabihin dito, hindi ka na magtitiwala. Iiwan mo na yan. So kung may religion ka ngayon, na ang religion na yan ay nagsisikap maligtas hanggang sa wakas, gumagawa ng mabuti para maligtas, nag-a-attend ng church, ng piyesta, nagno-nobena, nagro-rosaryo, para madagdagan ang chance para maligtas. Iiwan mo yan. Iwan mo yan. At dito ka pupunta kay Kristo na libre. Natupad na niya lahat. Yun ang pangahawakan mo. Pag pinahawakan mo na yon, iniwan mo na to. Okay? Hindi ka na magtitiwala sa Catholic way. Hindi ka na magtitiwala sa Protestant way. Hindi ka na magtitiwala sa Islamic way. Tatapon mo na yan sa buhay mo. Hindi ka na parte niyan. At i-embrace mo na itong binibigay sa iyo na libre. Si Kristo Jesus na nakatupad ng lahat. So sana po malinaw. Sana po ay kausapin ka ng Panginoon at tayo po'y manalangin.